Sunod na. Ako, nagpapasalamat ako kay Lord sa proteksyon niya sa akin sa trabaho, tsaka sa pagdilaw ng kaisipan ko kasi ngayon nakatulog na ako. Nakatulog na ako ng masaya. Naibig na yung tulog ko. Mukhang may inspirasyon ka na, bro. Lagi na masarap tulog ko. Kaya talagang nakakatulog. Kasi parang hindi sasarap yung tulog mo eh. Nasa presensya ka ng Lord dito. Kaya nga pas, sabi ko, sarap. Dapat pala doon ko pa ginawa talaga. Malakas katawan ko. Kahit hindi pa ako kumakain maghapon, may lakas pa ako pag-uwi ito. Oo, kasi tama ka sa tulog eh. Oo. Yan, at saka kay Lord yung papunit kaya sa mapa ko kasi nag-i-enjoy siya dun sa bakasyon. Sa summer siya, umuwi. Umuwi daw siya. Pero diyan ka lang. Huwag ka na munang umuwi sa Manila kasi mag-enjoy ka dyan. Wala ka na naman ginagawa sa atin eh. Gala ka na ng gala. Gala ka ng gala dyan. Tapos yun, nagpapasalamat ko rin ang kakurending para kay Lord na nakatulong ako kay Ate Mabel. Nakapag-donate ng dugo. Maayos na siya, nakapag nagpapalakas na siya. Amen. Yung kay Lord lang yung pagkakas. Amen. Patay sa radio tulit ko, dito sila tumatay. Ako magpasalamat sa Lord kasi yung pinapagawa kong bahay kahit pa paano medyo patapos na. Wow, palakpakan natin ang Diyos. Thank you, Lord. Napubungan at saka Sa blessing kay Sister Joy. kahit pa paano po tinuloy-tuloy nila yung paggawa. Yung mag-ama ko lang pastor yung ano eh. At Gumagawa din. carpintero at Sila lang naggawa. Hindi ayaw nila magbayad kasi umahal kasi. sila na rin yung mason ay anong tawag nun? Kantiro. Saka, thank you rin kasi masisipag yung mga anak ko mag-aral. Wala kaming nanay palagi. Meron naman nanay, Tapos, malayo lang. Thank you din sa blessing kasi hindi pa nag-close yung love. Amen. Tuloy pa rin ang ano. Marami-rami pa rin naman yung customer ngayon. Yun lang po, suggest lang po ang papuri. Amen. Amen. Ako, si Rumbo. Ako nagpapasalamat ako kasi nandito ako. Kumbaga mula noong July, para ngayon lang ulit ako naka-attend ng mayroong Thanksgiving. So, yung papasalamat ko naman, yung protection, everyday nga nakaka-receive naman tayo ng blessing. So, yung pasalamat ko, yung kalakasan sa araw-araw at protection kasi malayo yung biyahe ko araw-araw. Pero kahapon, naka-encounter ako ng naka-encounter ka ng nasa speed lane kasi yung sasakyan namin ng driver, mabagal yung takbo. Di ba 3 lane yon, isang hindi. Ngayon yung una at yung pangalawang lane, mabilis ang takbo, kami nasa speed lane, ang bagal yung takbo. Binusinahan kami ng may 1 minuto yata sa tagal, yung pala kami pala yung binubusinahan. Nandun kami sa tunnel. Paglabas namin ng tunnel, na kami hinarang. Yung pala nagagalit sa amin. Yung tinted yung salamin ng side dito sa pwesto ko. Nagagalit siya sa driver. Ngayon sabi nga, di ba yung mga Saudi, ganyan sila. Gumanyan din yung driver. Alas, tinapatan kami, paglabas namin, tinigilan kami. Binaba ko yung salamin ko. Kasi tinted, hindi niya ako makikita. Nakatingin siya sa akin. Ako naman, nakatingin din sa kanya. Kasi ibang lahi kasi yung sasakay. Kumbaga, Indiano yung driver eh. Kayang-kaya ng mga Saudi yun, nasa Phuket. Hanggang doon nandun kami sa tunnel. Imagine niyo kung nasaan yun. Tapos di ba liliko kami doon sa lugar ni Ate Maris na lugar. Papunta sa amin. Sinundan kami kasi may nakita daw siya na nagaganyan. Binaba ko ulit yung salamin ko. Nakatingin lang ako sa kanya. Sige, subukan mong suntukin yung driver. Hindi naman namin kasalanan. Wala man ako nakikitang mali. So, ibig sabihin, umalis na siya. Sabi na lang yung driver namin, malis. Tapos, nagsisigawan pa rin silang dalawa. Binaba ko pero hindi ako nagsalita kasi alam ko naman na may respeto sila sa mga babae. Yung pasalamat ko doon, yung protection ni Lord na araw-araw kasi tayo nagpe-pray kay Lord na protection sa biyahe, sa pagpasok dahil mahaba talaga yung biyahe namin araw-araw. So nagpapasalamat ako doon dahil
hindi dumating sa punto na, nagkasakitan or nagbabaan kasi alam niyo naman yung mga Saudi. So nagpapasalamat ako doon dahil nasa atin si Lord kasama natin. Kasi hindi naman sila Kristiyano, hindi naman basta ganun na lang. So yung pangalawang pasasalamat ko naman, may ticket na din po ako pa uwi kahit na sa September pa yung uwi ko. Kasi mas maaga kang bumili ng ticket, mas mura yung bayad. Round trip na. Oo, round trip na. Kasi kung hindi, tsaka syempre, kasi ako din yung bibili ng ticket eh. So kung mas maaga kang bibili, mas makakabuka. Pero i-refund sa'yo. Oo, pero matagal pa. Hindi kailangan kong umuwi. So parang kailangan mong i-shoulder. So ayun, nagpapasalamat ako. Pero hindi ko pa ako sinasabi sa pamilya ko na may ticket na ako. Alam naman nila na uuwi dahil graduation na. So, kumbaga pangalawa sa pasalamat ko na na-provide kahit na medyo gipit dahil nag-aaral yung mga bata. So, ibig kong sabihin ay pinoprovide ni Lord yung pangangailangan mo kahit na paunti-unti yung pagkilos. Hindi kanya naman pagkukulangin, hindi ka rin niya pawawalan, pero hindi kanya pababayaan. So, salamat sa kabutihan ni Lord sa bagay na yun. Yun po. Tsaka ang gusto ko, pwede mag-prayer request. Yung pong company, kasi siyempre parang marami kaming branch, pero 21 mahigit, ngayon nasa 60 na lang kami nagsasara. Yung benefits, mas pina-priority nila yung Saudi. So, kahit nasabihin natin na ito pa rin kasi yung ating source of income. So, dito pa rin ako umaasa. Hindi ako katulad ng iba na sana magsara na yung company na yan. Hindi, kasi hindi ako nag-iisip na para sa sarili ko lang. Kasi ito yung source of income natin. So, pinag-gusto ko po sana prayer request na mas maging okay pa yung company. Yan lang po. Amen. Ako naman, salamat din ako sa Diyos na buhay dahil sa unti-unti na rin pinarami ni Lord yung customer namin kasi noon, sige kami nag-pray ang kasama ko kasi yung kasama ko born again din pero hindi sila nagasimba dito ba. Tapos, nag-pray kami yan. Kung kami mauna, sabi nga, pray tayo dahil, pray tayo. Tapos yun nga, nag-pray kami. Tapos hanggang ngayon, unti-unti na nagarami ang customer namin. Tapos, pangalawa, salamat din ako sa Diyos na buhay sa protection, sa protection ng anak ko sa pagbiyahe sa araw-araw, pati ang aking apo. Yun lang po. To God be the glory. Amen. Amen. Sabihin sa pastor. Po, nais kong minta si Lord sa buhay ko. Kaya sa webis na plate ng aking bakasyon. Salamat sa Diyos at sa maikling panahon na bakasyon ay dalangin ko yung maging fruitful siya. Although alam ko magiging magastos pero para naman sa pamilya. Kaya hindi ko na iniisip yun. Alam ko provide Lord yung mga pangangailangan ko financial. Ayun, salamat din sa company dahil although malapit na akong ma-finish contract, malaking bagay yung maraming ginawa sa akin yung company na natutunan ko. Tapos yung mga bagay na tinuro sa akin din na about sa sarili, may pag-communicate sa tao, yung network mo, na ayun, tinuturuan ako ng manager ko na palawakan yung network. Parang rin, church din, na parang hindi lahat papansinin mo. Ayun, yung tinuturo niyo sa akin. Kasi napaka-importante talaga ng pagkapwa-tao. Ayun. Tinuro sa akin yung Lord at sa nung boss ko na sa ganda marami kang kaibigan kasi yung makatulong si katulad niya, nag-apply ka ng trabaho. Sino lalapitan mo? Sabi ko, although marami naman akong kilala, siyempre iba pa rin yung kahit ibang lahi. Kasi minsan na yung mga nakakatulong sa akin, ibang lahi. Kaya yun. Tapos sa pamilya ko, yung protection, yung pag-iingat sa pamilya ko, napaka-buti ni Lord. Nagkaroon si mama ng yung parang pilay, ay hindi naman, yung parang hindi siya makalakad sa uric. Kaya pinagaling na siya ni Lord. Salamat sa kagalingan. At kasi lalakad, babiyahe nga kami ng 17 sa Samar, sa probinsya niya. Kaya yung pagbiyahe namin. Local na bakasyon na ay sa outside. Samar, saka Cebu. Kaya medyo
medyo mahal. Sa Cebu Dati sa Hong Kong yata yun, ano? Sa Hong Kong. Dati, Singapore po. Singapore. Oo. Yun, malayo So, na yung Cebu tapos Samar. Hindi, Samar muna, tapos Cebu. Ah, 5 araw. oo. Summer City. Pero hilo ng Manila eh. Pagkagaling Samar, Manila muna, 28 biyahe ulit ng Cebu. Cebu. May ticket na rin. Mm. Ayun. Provided the Lord lahat yun. Kaya sa Diyos lang lahat ng papuri. Pasalamat. Amen. Amen. Ngayon po, makinig po tayo ng salita ng Diyos. Pangungunahan ni Pastor. Harap dito. Amen. Ayan. Yan, ikaw na magpasalamat din dyan. So, ayun po. Yung pasalamat ko siguro, mamaya na. O ngayon na, unahan. Unahan ko na. Diba? So, ayun, salamat po sa Diyos dahil kahit sa init ng panahon talagang mahirap talaga yung ano, parang nasa ubi na ko kanina eh. Init. Pero salamat sa Diyos dahil na-adjust yung nandun yung strength, yung resistant para matagalan yung mga ganong ano, mga kalagayan. Amen. So, at salamat din sa Panginoon dahil yung sasakyan nilipat namin nung ano eh, salamat sa buhay ni Brajan dyan dahil siya yung nag-assist, tumutulong sa akin para madala doon sa kabilang ano, shop. Mm. So, nagtingin yung ano eh, parang Pakistani yata yun o wala rin siya makita doon na parts. Kaya sabi ko kung kailangan na kahit iayos na lang o i-repair, kung makukuha pa sa repair kasi walang makuhanan ng parts eh. Ganon din kasi yung ano, naghanap din sila mga boy, wala din nakita eh. Kahit ako, naghanap din ako, nagtanong ako sa mga shop na yung center ba yung ano, Kia Center. Wala din ako nakita. Eh, sana bago dumating yung June 14 ay matapos yan para ano, may lipat natin. Kung luluubin talaga ng Lord. Pero kung mabigyan pa ako ng ano, kakausapin ko kasi yung ano ko eh, boss ko. Mabait naman yung boss ko eh, kung siguro baka usapin ko uling ano, baka pwede pang isa pang taon, sir. So kaya yun, ipag-pray natin yun. Pagka pumunta ron sa office, kasi nandun siya sa, ano, sa Malca. Ay once or twice sa isang linggo, 2 beses o 1 beses lang. Malimit, 1 beses lang nagpunta siya. So kaya yun. Nung nakaraan, nagpunta siya doon. Nagkwentuhan kami. Eh, ang nabanggit ko lang yung sabi ko, baka maghanap ako ng trabaho, mag-apply. At saka inaayos ko yung sasakyan ko kaya minsan ma-absent ako. Yun, at pumapayag naman siya. Meron ka naman kaming system yung sa Minami. Yung ano ba, online schedule ng vacation. Meron, mabuti nga, sinind na yung link sa akin. Kaya kahit dito, nakakapagano ako. So, yun. At salamat din sa asawa ko na nakarelax-relax siya ngayon. Nawala yung stress niya dahil andun siya sa bakasyon sa kapatid niya. Sarado yung tindahan ninyo. Kaya nga, sabi ko dapat tinuruan mo yan si John Joseph, laki-laki na yan. Damulag. Eh, nung ako ay 9 years old, 10 years old, naglalaban ako ng mga lampi ng mga anak ko eh. Mga kapatid ko eh. So, iba kasi yung mga kabataan yan, ano? So, yun. Amen. So, sige, dito na tayo sa word.
At ito yung, tatlo kasi yung nakalagay dito eh. Ay, ito yung napili ko. Ay, sabi dito, gusto niyo po ba magkaroon ng excellent spirit? Amen. So, meron po ba kayong idea o revelation kay Lord kung paano tayo magkaroon ng excellent spirit? Paano nga ba? Excellent spirit pass. Ayun yun sa isa pa sa mga tatanungin. Kaya mahirap sagutin yung ano ba yung excellent spirit. So yun, ano yung excellent spirit? So yun, tanong ni Brad Yumari, ano yung excellent spirit, Pastor? At bakit kailangan natin magkaroon ng excellent spirit o bakit nagkakaroon ng excellent spirit? So yan, paano natin ito magagawa o maabot o magkakaroon ng excellent spirit? So yan, kaya pakinggan natin mabuti yung nais na ituro ng Lord. Kasi yung ating itatakil sa gabi ito ay about kay Daniel. Hindi si Brother Daniel kasi pabakasin yan eh. Dapat nga siya pala yung nag-message muna kasi paalis na siya eh. Kaso Webis yung alis mo? Hindi na pwede. Okay lang sana kung yung plano natin na Webis yung gawain. Kasi nga lang pa sir, ano pa rin hapon ako alis dito eh. Hindi rin naabot. Ayun, hindi rin. So, ayun po. Yung sinasabi dito para tayo ay magkaroon ng excellent spirit. O baka meron kayong idea paano magkaroon ng excellent spirit? Hello? Excellent. Superior. Excellent. Kasi yung kung nasa atin yung Holy Spirit, pagka yung lahat ng bunga na yun nakikita sa atin, yung mga bunga ng, ano ba yung bunga ng Banal na Espiritu? Pag-ibig, di ba? Kapayapaan, kagalakan, di ba? Doon pa lang sa tatlo na yun, marami nang mabibili sa'yo eh. Kung meron kang pag-ibig, may galak ka. So, ibig sabihin doon, Katyagaan. pagmamahal, may kapayapaan, may kagalakan. Ngayon, kung palagi kang nakasimangot o wala, nalaglag na yung bunga ng Holy Spirit. So, hindi ka magkakaroon ng excellent spirit. Diba? So, kasi kung yung lahat ng bunga na yun, o kahit merong nalaglag na dalawa, makikita na yung excellent niya eh. Diba? So yun, Self-control. ayan. Pagkuhan sa sarili. Meron ka ng sister mo yan? Mayroon naman. Nalalaglag. Minsan nalalaglag o pulutin ulit o di ba? Kailangan pulutin mo ulit, huwag kang mag-steady doon na palagi ganun mawala sa iyo ang ng Holy Spirit. Kasi hindi makikita ang kapayapaan sa buhay mo. Sana yung pananampalataya mo, di ba? So kaya napakahalaga nun na ipamuhay natin, tayo natin. Yung bunga ng Banal na Espiritu ay makita sa atin. Na kung malaglag, iwasan natin na malalaglag na. Lord, tulungan mo po ako na hindi nila mapitas yung bunga ko. Di ba ganun? So kaya yung unang point natin ay kailangan mamuhay ka ng may kabanalan. Ayun. So pag namuhay ka ng may kabanalan, so Spirit of Holiness yun, kagaya yung sinasabi dito sa Daniel chapter 1, verse 8. Pakibasa ng nakakita na agad.
Ito kasi yung punto na si Daniel, sila Daniel parang nasa university. Kasama doon sila ni Saksadrak at Abednego. Ginawa sila para ituruan at sila maging, sa future maging tagapayo sila. Kaya tinuro sila ng lahat ng aspeto, mga strategy doon sa kaharian. So bilang mga estudyante, meron silang allowance, meron silang accommodation, meron silang naka-allocate ng mga pagkain. So, yun. Itong sila Daniel, magkasama itong magkaibigan na ito. Kaya, sabi niya, chapter 1 verse 8. Kaya yun, parang nagpasya sila na huwag nang tanggapin kasi hindi nila alam, baka yun ay inaalay sa Diyos-Diyosan. O kung binigyan sila ng maraming alak, hindi nila makontrol, mag-inom sila, malasing, o mawawala sila ng dignidad pag sila ay nagsuray-suray. Diba? So ayaw nila yung ganon. Kaya ano yung sinasabi dyan sa 8? Chapter 1 verse 8? Pakibasa na. Pakilakas. Pero ipinasya ni Daniel na hindi siya kakain ng pagkain ng hari o inom ng kanyang inumin para hindi siya marumihan. Kaya nakiusap siya kay Aspinas. Hindi yan spinach ha? Aspinas. Na huwag siyang bigyan ng pagkain at inuming iyon. So, ayun ano? Tapos na? Opo. Pero, nakipag-struggle sila dyan. Talagang ayaw nung eunuch. Dahil mamaya pagka hindi kayo mataba, hindi kayo malusog, ako'y patayin ng hari. Sisihin yung Sisihin siya. Sige, deal. Mag-ano tayo, subukan natin kahit 10 araw lang. Kung makita nyo kaiba yung aming timpla, namumutla kami o hindi kami malakas, ibigyan nyo, ituloy nyo yung pagbigyan ng pagkain sa amin. Pero, ang kagandahan nun, after ng 10 days, sa 12 sabi niya, prove thy servant, I beseech thee 10 days and let them give us pulse to eat and water to drink. So gulay ito yung sa Tagalog. Gulay at saka kaya yung Daniel Pass yun yun yung gulay. Saka water, yun lang yung ibigay sa kanila. So yun pumayag yung yung mga siwa doon, yung nagbibigay ng pagkain. At praise God dahil after ng 10 days at sila ay chinikuli yung ayon doon sa kanilang usapan, yung sa kanilang pagdidil. Sabi doon sa 18, now at the end of the days that the king had said he should bring them in the presence of the eunuch, brought them in before Nabucodonosor. And the king communed with them, and among them all was found none like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Ito yung yung pangalan pa nila dati, pero binago na, ginawa silang ni Saksadrak at Abednego. Azariah, yung Therefore he stood by the force before the king, and in all the matters of wisdom and understanding that the king inquired of them, he found them 10 times better than all the magicians and astrologers that were in all his realm. So yun yung naging result ng kanilang hindi pagkain ng hari, saka yung mga karne at saka alak.
Yun nga, 17, sinabi pa dito, and as for these 4 children, God give them knowledge and skill in all learning and wisdom. And Daniel had understanding all vision and dream. So kaya makikita natin doon na binigyan talaga, ano yung susi? Ba't sila ay binigyan ng wisdom ng Lord? Sa anong nakita niya doon? Kasi yung una natin binasa, di ba? Doon sa Daniel chapter 1 verse 8, na pinangalagaan nila yung kanilang pananampalataya, kalusugan, pwede rin. Pero ang binabanggit dito yung purity, yung kabanalan, katuwiran ng Diyos nasa kanila. Hindi nila yun talagang iningatan nila. Dahil alam nila sila ay mga lingkod ng Diyos eh. Diba? So, bilang tayo po na mga workers nasa leadership ng UIC HDM, dapat ito i-desire natin na manatili yung kabanalan, yung katuwiran ng Diyos sa ating buhay. Kasi ito yung naging susi. Kasi ayaw nila sila madungisan kapag sila ay naglasing, o sabihin natin sila ay yung iba baka nang bababae pa, o yung iba ay sabihin natin nagmumura. So hindi mo napapangalagaan yung kabanalan, katuwiran ng Diyos sa buhay mo. Kaya dapat pangalagaan natin yun. Maging sa isip natin, sa puso natin, dapat nananatili yung katuwiran, kabanalan ng Diyos. Dapat walang bahabagi, walang di ba? Ang laging nasa puso natin, tayo iisa. Kaisa. Sa pangunawa, sa pag-ibig, sa isang espiritu. Hindi yung pagka may mali ang kapatid, galit na tayo sa kanya, hindi. Doon sa ginawa niya, tayo magagalit, pero sa kanya, hindi. Yun yung dapat laging nasa puso, sa isip natin. Di ba? So, sila Daniel, inihalin tulad lang yung pangalaga nila doon sa yung pumapasok sa bibig eh. Pero yung mga lumalabas sa bibig natin, nakakapagparumi rin niya sa atin eh. Diba? Kaya dapat yung mag-isa isip natin, hindi pa natin na ilalabas, nag-isip tayo ng masama, nakakapagparumi yan sa atin. Diba? Kaya dapat yung ating intensyon, yung kung ano yung sasabihin natin, bago natin ibitawan, nasa puso natin yung pag-ibig ng Diyos. Yung nasa isip lagi natin na magkaisa lagi tayo. Hindi maganda yung mag-isip tayo ng masama dahil may ginawa siyang mali. Dapat hindi tayo galit sa kanya. Doon sa ginawa niya, i-align natin siya, i-advise natin siya, turuan, ito yung gagawin natin. Kasi isa tayo, isang espiritu tayo. Isang church tayo. Yun po yun. Si Daniel, yung unang ginawa nila, maganda yun eh. Dahil yung mga pumapasok sa bibig nila, yung sabi nga natin, hindi naman yun talaga yung hindi, pag nilabas mo yun, dumi na yun, tayo na yun. Pero yung lumalabas sa bibig natin, yung iniisip natin ng mga masama, dapat wala po yun. So sikapin natin na nandun yung katuwiran, kabanalan ng Diyos. Amen? Amen. Nakuha po natin. Praise God. Talagang nagalit ang Holy Spirit. Ayan. So nakita po natin, dahan-dahan po natin yan na panatilihin po natin sa isip natin. Lagi nating isipin yung pagkakaisa. Lagi nating isipin yung pag-ibig sa kapatid. Hindi pag nagkamali siya, ihiwalay natin. Hindi po maganda yung ganun. So, yan po. Kaalaman at karunungan yung pangalawa. Karagdagang pas. Sige po. Kasi sabi di ba, kung ano yung lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Kaya narurumihan yung kung masama yung salita diba, mo. Lumalabas sa bibig, nanggagaling sa puso. Ibig sabihin, madumi rin yung puso. Ayun. Pwede po yun. Kaya dapat magpalinis talaga.
Kasi kung marumi talaga yung puso mo, dapat talagang hindi ka ng paglilinis talaga sa Panginoon. Ganun po yung sinasabi ng salita eh. Kasi kahit na anong magandang Bulaklak, mga mabulaklak na salita, pero yung, kasi kung lumalabas sa bibig mo yan eh. Kung ano yung nasa puso mo, lumalabas sa bibig mo yan. Kung meron dong nabasa ako na na kahit na ano yung gawin mo, kung masama yung nasa puso mo, yun yung talagang lalabas. Lalabas talaga. Totoo yan. Pero kung yung nasa puso mo ay maganda, talagang lahat ng lalabas. Lalabas din. Amen. Ayun lang, harap-dagan lang. Kasi marami yung puso, kaya lumabas yung marami sa bibig. Kaya kailangan magpalinis. Paano kung hindi siya magpalinis? Paano yun? Hindi ka Kristiyano, no? Oo. Kaya gano'n, hindi ka masyado. Yun nga, wala, hindi makikita sa kanya yung katuwiran ng Diyos. Ayun yung, Diba? ayun yung miskila. Ang katuwiran, makikita yung katuwiran ng Diyos kung sumusunod ka doon sa sinasabi ng Holy Spirit, yung pinapaalala niya sa'yo. Yun po yun. So, doon tayo, yun yung kabanalan, di ba? Pero dumating na doon sa na napunta na rin tayo sa 2. Yung, kaya nagkaroon sila ng kaalaman at karunungan, yung spirit of wisdom, spirit of knowledge and wisdom. Dahil yun nga, binigyan sila ng Panginoong Diyos, yung binasa natin sa 17. Sabi dito, for us, these 4 children, God given them knowledge and skill in all learning and wisdom. Sila Daniel po yan, Isaac, Shadrach at Abednego. Pero si Daniel may bonus pa. Had understanding in all wisdom and dreams. So nakakaunawa siya ng yung mga panaginip at saka yung mga dreams, yung mga vision. Kumbaga, merong mga skill sila ni Isaac, Shadrach at Abednego. Bakit nangyari yun? Dahil doon meron silang takot sa Diyos. Yun po yung pinakang susi noon. Kaya meron silang kabanalan, katuwiran ng Diyos. Kaya pinagpala sila, binigay yung mga needs nila. So yun po, yun yung pangalawa. Meron sila ng spirit of knowledge and wisdom. So yung pangatlo po, Tama yung pastor, sabi mo, may takot sila sa Diyos. Kasi sabi sa Bible, fear of God is the beginning of wisdom. ayun. Kaya mahalaga po yun na talagang ang sikapin natin, isipin natin lagi, bawat bibitawan nating salita, hindi tayo makakatilisod, hindi tayo kasi tayo yung titingnan, tayo yung mga leader eh. Amen. So pangatlo, yung namumuhay ka na may katapatan. Spirit of faithfulness. Mababasa natin yan doon sa Daniel pa rin, 6:4. Pakibasa po na nakakita. Kaya ang dalawang kasama niyang tagapamahala at ang mga gobernador ay humanap ng maibibintang kay Daniel upang huwag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Ngunit wala silang makita pagkat laging tapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Amen. Diba? Napakalinaw. So, nakita natin yung katapatan ni Brad Daniel sa kanyang education ministry. Amen. So, praise God. At, diba, minsan may nakikita tayo kay Brad Daniel na talagang yung parang pinipersa niya o inaano niya. Pero, marami siyang nai-contribute, marami siyang naituro o ano. So, kaya, kung sa dami ng kanyang mga ginawa, tapos meron siyang isang mali o dalawa, ba't tayo magagalit sa kanya? Pwede naman niyang iayos yun, di ba? Di po ba, Brother Daniel? So, yun yung, pagsasaayos ng ating puso, ng ating kaisipan.
So, kasi kung magkakaroon tayo ng mga kwentuhan, marites, o ay ganyan si ano. So, lalaki yan. Magiging issue. But hindi lagi natin sa puso yung pagkakaisa lagi. Kasi isa yung church natin, isa yung pananampalataya natin. Diba? Huwag nating bigyan ng daan yung diablo para tayo ay dayain. Para tayo magamit at magkaroon ng ugong ng mga hindi po maganda yun. Hindi natin namamalayan, ginagamit tayo ng diablo. Yun po yun. Nakuha natin. So kaya si Daniel, kahit na anong silip nung yung 120 na mga leader doon sa lugar na yun ni Nabucodonosor. At si Darius pala sa yung panahon na ni Darius. 120 na mga leaders yun sa bawat mga probinsya. Mga gobernador, may mayor, o may hanggang sa medyo mababang mga posisyon, nandun lahat, nagkakatipon. Merong 3 napili doon sa 120. At yung 3, presidente. Doon sa 3, meron pang mas mataas. At ang napili sa lahat, sa pinakamataas doon sa 3 presidente, si Daniel. si Prophet Daniel. O yan, si Prophet Daniel. So, bakit? Ba't nandun yung favor ng kahit doon sa hari, nandun yung favor ni Daniel? Diba? Ano yung meron kay Daniel? Kasi sa umpisa pa lang, nung nagpunta sila ng university, talagang ayaw nilang marumihan yung sarili nila eh. Talagang yung kanilang prinsipyo na talagang gusto nilang yung puso nila matuwid. Nandun yung katuwiran, yung kabanalan ng Diyos. Ayaw nilang marumihan. Kahit sa pagkain lang. Eh di lalo na kung sa pananalita yun. Kasi sinabi dito, then Daniel was prepared above the president and prince because of, ayun yung sinasabi ko, excellent spirit. So ano yung nakita natin kay Daniel? So makikita natin, kung hindi natin alam yung ibig sabihin ng excellent spirit, ito si Daniel, tingnan natin kung ano yung mga ginagawa niya. Because of excellent spirit, kaya napili siya ng hari. Then this Daniel was prepared above the presidents and princes because of an excellent spirit was in him, and the king thought to set him over the whole realm. Ayun, diba? So kaya kung napakaganda po nung meron tayong excellent spirit, baka dating yung time, sige, ikaw na yung dito sa buong acts, ikaw yung ilalagay kasi meron kang excellent spirit eh. Diba? So kaya yun po yun. Pero nung sa 4 nga, sinabi doon, then the president and princes sought to find occasion against Daniel concerning the kingdom. So talagang gusto nilang silipan ng buta si Daniel. Gusto nilang sirain. Gusto nilang hatakin pababa. Parang, di ba, yung crab mentality sa mga karakter ng Pilipino. Pag nakita nila ang maangat, nainggit, talagang hatakin pababa, sisiraan. Ganun eh. So, but they could find nothing. They could find none occasion nor fault. So wala silang makita na na kamalian or yung butas For as much as he was faithful. So yun, nandun yung katapatan ni Daniel. Kahit doon sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak, sa kanyang asawa, nandun yung katapatan niya. Lalo na sa ministry na hinahawakan niya o doon sa trabaho niya, sa kaharian. Nandun yung katapatan ni Daniel, faithful siya. So, kaya, neither was there any error. O biruin mo yun, talagang pagkilos niya, perfect, walang error. Ayun tayo, masanggi lang tayo, nagre-react na agad tayo eh. Hello?
So dapat gayahin natin si Daniel, yung excellent spirit. Kasi kahit yung mga mali, walang nakita sa kanya eh. Kaya ang ginawa naggumawa pa rin sila ng paraan doon sa kanyang faith, yung pagiging makadiyos niya, doon sila sinilipan. Amen. Sabi, sige, yung gawa tayo ng batas na bawal ang mag-pray. Ayun. Kaya doon siya, hindi siya pwedeng pigilan ng pag-pray. Sabi sa loob ng 30 days, walang mag-pray. Maliban doon sa hari lang. Walang mag-pray sa Diyos, walang mag-pray sa mga Diyos-Diyosan, walang mag-pray sa tao. Basta sa lahat, walang mag-pray. Yung lahat ng mga tao doon sa kaharian. Ay yun yung naisip nilang paraan para siya ay mabitag. At yun nga, nakita nila si Daniel. Ayun, papasok na tayo sa pang-apat. So, magkakaroon tayo ng excellent spirit kung tayo po ay merong mamumuhay tayo ng yung prayerful life. Meron tayong prayerful life. Amen? Spirit of prayer. So yan, kagaya nga yung sinasabi dito, basahin natin yung chapter 6 pa rin, verse 10 naman. Kasi sabi dito, nung wala nang makitang butas kay Daniel, ay gumawa sila ng decree at pinapirmahan doon sa hari. Ngayon, nung nalaman ni Daniel yun, nalungkot siya. Kasi ang hatol doon sa mga mahuli mag-pray, ilalagay sa kulungan ng mga leon. So yun, pinilit nila yung hari na permahan. Siguro hindi aware yung hari na si Daniel yung tinitira, yung pinupuntirya ng decree na yun. So basahin natin yung 10. Sila paggawa ng 10? 16. Oo. Nang malaman ni Daniel na lumagda ang hari, umuwi siya at pumunta sa kanyang silid na nasa itaas na bahagi ng bahay, kung saan nakabukas ang bintana na nakaharap sa Jerusalem. Doon lumuhod siya, nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos 3 beses sa isang araw ayon sa kanyang nakaugalian. Ayun, di ba? So, 3 beses siyang nagpipray. Lumulhod. Di ba yung mga 5 beses pa nga sila, di ba? Pero si Daniel, 3 beses lang. Pero tayo, maraming beses tayo eh. Bago matulog sa gabi, pagkagising sa umaga, bago kumain, pagka sasakay sa sasakyan, di ba? Nagpipray lagi tayo. Amen. So, yun, may prayer meeting pa tayo, di ba? Ito yung medyo mahabang prayer natin kasi nagkakaroon na tayo ng exhort. Ayan, so yan po. Nung si Daniel ay nakita nung mababasa natin dito sa baba, ito yung inaantabayanan nila. Sabi niya sa 11, then this man assembled and found Daniel praying and making supplication before his God. Then they came near and speak before the king concerning the king's decree. Kasi pinirmahan yun ng king eh, mabisa na yun. Ngayon, dahil napirmahan na yun at si Daniel yung unang nabigyan ng kaso doon. Pero nalungkot yung hari nung nalaman na si Daniel yung unang biktima. Hindi siya, nung gabi yun, hindi siya makatulog. Hindi siya nagpaliw, nagfasting siya. Hindi siya kumain. Hindi siya nagpatugtog ng mga instrumento. At bago siya ilagay doon sa sa bunga itapon doon sa kulungan ng mga leon,
Ito yung binanggit niya sa 16. Then the king commanded, and they brought Daniel and cast him into the den of lion. Now the king spake and said unto Daniel, Thy God, thou whom thou serve continually, he will deliver thee. So, may nandun din yung yung paniniwala ng hari. Na sabi niya, talagang dedicated ka, talagang nandun yung talagang buong puso mong paglilingkod sa Diyos mo. Alam ko, i-deliver ka niya. Iiwas ka niya sa kapahamakan. Kaya yung gabing yun, hindi nga siya nagpaaliw, hindi siya kumain. At siguro baka nagbubukang liwayway pa lang. Maagang gumising yung hari. Tapos pinuntahan niya yung den of lion, yung kulungan. And the king arose very early, sabi dito sa 19, and the morning, and went in hasty ba yun? Unto the den of lions. And where he came to the den, he cried with a lamentation voice. Kumbaga malungkot yung boses niya, no? Na, Daniel, buhay ka pa ba? Sabi niya, lamentation voice unto Daniel, and the king speak and said, Daniel, O Daniel, servant of the living God. Ganun mo, nabanggit pa yung living God, is thy God whom thou serve continually able to deliver thee from the lions? Then Daniel unto the king, O king, live forever. My God had sent his angel and had shut the lion's mouth, that they have no hurt me, for as much as before him innocency was found in me, and also before thee, O king, I have done no hurt. Pero hindi siya nakagat, hindi siya nilapa. Then was the king exceeding glad, tuwan-tuwa yung hari, for him, and commanded them should take Daniel up out of the den. So that Daniel was taken up of the den, and no manner of hurt was found upon him, because he believed in his God. Biruin mo yan, napakabuti ng Panginoong Diyos na meron yung mastery ng paglapa, pagkain Kaya nung sa galit ng hari doon sa mga nagbintang sa kanya, sila yung dalhin, yung mga anak nila, yung asawa nila, yung kanilang mga hayop, ilagay doon. At hindi na bumagsak sa lupa, nagkaluray-luray na yung mga nagbintang sa kanya. So, ganun po kabuti yung Panginoong Diyos. Isang himala, miracle, dahil pinayatikom ng Diyos. Kasi, nandun po yung katapatan ni Daniel So, yun po yung mahalagang aral na ibinigay sa atin ng Lord. Kagaya nga nito, kaya kailangan tayo magkaroon ng prayer, spirit of prayer, yung living a prayerful life. Kasi sabi, Christian prayerful is powerful. At Christian prayerless is powerless. So kaya kailangan prayerful po tayo kagaya ni Daniel. Amen? Amen. So meron po ba tayong mga karagdagan? Sister Mariam, ano po yung masasabi mo? Naunawa na natin kung ano yung excellent spirit. So, dapat yun po yung ating gagawin. Una, ay namuhay tayo na may kabanalan at yung katuwiran ng Diyos nasa ating buhay. Spirit of holiness. Pangalawa, yung meron tayo dapat ng kaalaman at karunungan ng Diyos. Spirit of knowledge and wisdom. At yung pangatlo, living a faithful life. Pang-apat, yun po yung living a prayerful life. Yung isa ulit, faithful life,
prayer for life. Ngayon, magagamit natin itong panghuli kasi tayo po ay mag-pray sa Panginoon. Amen. At yung pong isama na rin natin yung ating plano na pagkakaroon ng disciples leadership training. At i-announce natin yun na yung ating first week ng June. So sa halip na Friday yung magawa natin para mabigyan ng daan. Yan, hi, shout out po sa dyan, yung mga kapatiran na makakapakinig nito. Meron po tayong discipleship training, leadership training sa first week ng June. Kaya ang ating pong gawain ay magiging Thursday ng gabi. Thursday ng gabi, Sister Mariam, okay po ba yan? Para yung discipleship, leadership training sa Friday kasi yung mga leader lang yun yung mga mga workers. Mga workers. Mga workers. Kasi kung Sa workers pwede. ilalagay natin sa Friday yung yung gawain tapos sa ibang araw yung baka hindi natin makuha lahat yung dapat turuan o baka meron ding taga-ibang church na gusto sumama. Kaya yun, magkaroon tayo ng announcement of, kumbaga initial announcement na ito. Sa mga kapanood po, mayroon po tayong leadership training sa first week ng June. Kaya yung pong gawain natin, Thursday night. Ganda? Thursday night po, yung ating gawain sa first week ng June. Wala. At Friday, Doon, no? Diyan. ito buksan nyo na lang. Diyan na din, kuya. Yung Friday, doon po tayo magkakaroon ng disciple ng prayer. Alam oras pas. Alas 9. Alas 9 ito. Pwede po, mas maaga. Kasi mahaba kasi. Hanggang 5. Pero mayroon siya, may break. Tatlo yung break. Isa break sa umaga, break tanghali, break sa hapon. May kaya may siya. Dapat, Isang araw lang yan. Isang araw lang. Kaya dapat may entrance siya. Ayun yung gagawin nila sa pagkain. Para si Sister Mariam, kasi pag Webes natin gagawin yun, o ibang araw, hindi siya makasama. Oo. Kaya kami sinabi ako kasi kagabi. Di ba gusto tayo kagabi? So, Kasi yun. importante kasi talaga. Okay, baka meron kayong karagdagan sa ating mga narinig. Especially yung yung prayer, yung unang-una, di ba? Yung kabanalan, katwiran ng Diyos dapat na sa atin. At kaalaman, karunungan. So lagi tayong mag-aaral ng salita ng Panginoon. Living faithful life at living a prayerful life. So kaya ngayong gabi magpipray tayo. Pagpipray natin yung gawain ng UICHDM. Amen. Okay, Pas? Wala kang another karagdagan. Maliwanag na. So, sa Brad Jewelry, nasagot na ba yung tanong mo? Ano yung Excellent spirit. excellent spirit? Spirit Pas. May idea na ako Pas. So, ano yung nakuha mo, ano yung natutunan mo? Ano yung excellent spirit? About sa kay Daniel Pas, yung pagiging matuwid. Yun, matuwid. Tama yun. Pananampalataya niya. Tsaka yung magdasal. Yung mapanalangin. Panalangin. Yun yung maramihan yung sarili niya, di ba? Yung excellent, yun yung nag-start ng excellent spirit niya. Kasi yung, di ba, nagkaroon ka ng grasa, sa labas lang yan eh. Pag nagugas ka, wala na eh. Pero yung madumihan yung puso mo dahil doon sa sinalita mo, meron kang kinagalitan o inaaway, marami na yung pagkatao mo, lalo na kung ikaw ay may asawa ka, girlfriend ka sa ibang babae, naramihan na rin yung buong pagkatao mo. So ayaw ni Daniel na maramihan, doon lang yung sa pamagitan ng pagkain na, di lalo na yung mga simpleng bagay, hindi niya yung gagawin ni Daniel. Kaya nandun yung favor ng Lord. Amen? So sige po, tayo magpasalamat sa Lord. Hallelujah. Glory to the living God. Ama, sa pangalan po ng Panginoong Isus,
Nagpapasalamat po kami sa mga itinuro mo po sa amin sa gabing ito. Salamat po Lord dahil kami po ay binigyan mo po ng kaunawaan patungkol po sa excellent spirit na kailangan po pala namin na makapamuhay na may kabanalan at nanding katuwiran mo sa aming bawat buhay, maging sa aming pananalita, maging sa aming kahit na po sa aming mga kinakain din Lord, o ano man po yung mga bagay na nakapagparumi ay hindi po namin nahayaan kagaya po ni Daniel na yung lingkod Lord. At salamat po dahil sa pamagitan po ng aming pakinig ng iyong salita ay nagkaroon po kami, nag-accumulate yung aming knowledge at ito'y naging wisdom pag in-apply po namin sa tamang oras, tamang tao, sa tamang pagkakataon. Kaya Lord, salamat din dahil kagaya po ni Daniel, ni Sadrach at Abednego ay natutunan po namin na kaya po pala nagkakaroon sila ng excellent spirit. Lalo na po si Daniel ay dahil yung pong meron silang katapatan, yung faithfulness po nila Panginoon ay naroon po. Kaya kahit na anong silip ng kanyang mga kaaway ay walang makita na butas, kaya hindi po sila hindi nila makita ng anumang pagkakamali o butas si Daniel. Kaya Lord, salamat. Kaya nais din po namin na magkaroon ng kagaya ng spirit, excellent spirit kagaya po ni Daniel, Lord God. At lalo na po sa magkaroon kami ng spirit of prayer o yung lagi po kami magpipray Panginoon. Yes, O God, at hayaan mo nga po Diyos na ito ay aming isagawa, ipamuhay, na kami po ay maging mapanalanginin. At may pag-pray po namin ang mga iglesia, ang mga kapatiran, ang leadership, at maging aming bawat mga pamilya, at mga dapat pong ipag-pray kagaya po ng mga inire-reveal po ninyo sa amin. Thank you Lord, sa ilang po ang kapurihan, ang kapangyarihan, kalwalatian, magpakailanman in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you Lord. Dalawa-dalawa tayo. Dalawa kayo. Hindi, tatlo kayo. Dalawa na lang kami ni Pastor. Oo. Tatlo sila pwede niyo. Dalawa. Dalawa kami ni... Lima kami. Dalawa. O, dalawa tayo. Dalawa sila. 2, 4, 6, 8. Dalawa. Sino sa akin? Tayo. O, dalawa tayo. Sino sa akin kayo? Akong baba ng susumamo, maingdaman. Sino? Hindi, sasabihin sa akin. Nakapasya sa kanila. Saan pa ka na? Protection sa ako, yun sa aking trabaho. Mag-exit ba? Exit? Ayun, kaya ganun ako direct manager
hihilingin na yung Usually, sa akin natin, gamit lang sa mga kasama kayo sa kaluwi. Yung maayos mo yung Lord. Kanina, bagay pa ito. Sa buhay niya. Sa aking trabaho, sa Pilipinas, Lord. Pilos na favor niya po Kaloob ng tayo sa ating lahat ng mga benepisyo ay makuha niya sa iyong papeles. Gagamitin po niya ay paglabas sa Pilipinas. kasi po pas na yung Pilipinas ay pagkaloob po sa kalalaki intention na yung Panginoon gagamitin po lalakbay pa rin yung favor mo ay hayaan mo bayan palagi yung favor ng kanya kami niya pa yung superior let their first favor sa pagkakalap agad doon pa niya na yung kayo para magkakalit po agad siya kaya sunod ka para magkakalit siya para patuloy po magbabago siya sa kanyang pagkanya kaya rin po patuloy mag-ingat para sa kanyang pamilya provide everything they need palagi po sa bayan ingatan hindi niyo po pwede mo yes Father in heaven salamat kami naman ay kanyang Diyos sa lahat pagpapagalihan sa lahat thank you God sa iyong tagilang pagpapagalihan thank you sa iyong pagpapagalihan Lord tulungin sa kanyang mga anak na nag-aaral bigyan niyo po sila ng karunungan kasi inyo itinulak sa inyo at silang lahat po ay matatagos sa kanila isang pagkatao namin ay nagbago dahil na kilala. kaya hindi ko Lord sila At nanampalataya kami sa Panginoon. Kaya kami Lord, ayos at character Lord hindi na nga muli kayo babalik Lord. galang Salamat po Lord. At salamat din po Diyos. kayo po yung patuloy Namin din po sa Panginoon. Hindi natin bangin sa bayan dinigin. Lord pamilya Sa inaasama Lord. Pagkas Panginoon, tuloy din. Lagi po namin ang sinigay dyan Lord. Yes. ayon po sa inyo Salamat din po Diyos. Patuloy na salamat po Lord pati yung guide bless and protect ng mga gagawin ko namin Lord kahit naman buong sambahayan po ni Lord. yes Lord salamat po Panginoon, nabalik kami pa ikaw po yung patuloy na Brian at kanya salamat thank you Lord your divine protection we claim our radio salamat po Lord sa pwede po namin nangigit po sa Friday po ni Sister Maria bilang sa leader's prayer at Sister Maris po bilang presider Sister Angel po sa scripture reading at si Brother sa divine message po ni Sister Mariam. Lord God, we pray po maging mag-exhort sa living Lord sa buhay ni Bridget dyan. At yung po ang kapatid na maghahanda ng physical na pagkain sa buhay po ni Brother Richard Panginoon. Diyos po sila Lord God bigyan ng wisdom para sila po magluto ng masarap na sustansya mga pagkain para po matiling malakas po sa mga anak namin.
Kaya maraming salamat, Lord. Hallelujah, glory to the Lord God. You are the King of Kings, the Lord of Lords, the Lord of the Lord. Hallelujah. Lord God, pinagpapwede mo na aming Sister Annie at yung kanyang pamilya. At provide everything that we need, Lord, lalo na sa financial. We know and we believe, Lord, na rin mga sila financial Lord, I pray na yung na kanilang mabayaran para sa airport mo. Kaya sa Lord ka, maraming salamat. Pinagtuloy ka po namin, pinagpasalamat namin at maging yung gaganapin po na leadership training, Lord. We pray na kayo po yung magsaayos at mag-provide ng lahat ng mga needs sa amin pong gagawin na leadership training po sa first week ng Philippines. Kaya maraming salamat, Lord. Maraming po mga kapatid na sila Sister Jackie. Kaya hinihiling dinadalangin na nawa, Panginoon, ay makasama po namin siya sa araw ng Friday sa gawain po, Lord. Patuloy niyo po na sila ay hipuin, lubayan, paglubayan, Lord, sa kasama kayo mga kaisipan at pakinggan po nila yung gabay, yung pagpapubay ng Banal na Espiritu para yung kalooban mo lamang po ang patuloy namin sa sunod. Kaya, maraming salamat. Pinupuri ka po namin ang Diyos mo. Lord, at yung piyas, Lord, Panginoon, na pinapayos mo namin na gawa ay makakita po na parts na kulang makakita na parts mo yun ako ito ay marirepair yung patamay sa ayos, marirepair yung mga parts na yun ay aming pinag-pray, Lord, na bigyan niyo po ng wisdom yung mekano po ng at kung meron naman po parts, Lord, ay ikaw po yung mag-guide sa amin, matulog sa lugar kung saan kami pupunta para makuha po namin yung nakakapat ng mga parts para po mas matagal po panahon na magagamit po ang sasakyan po ng pagkasan para po sa mga ginagawa. Salamat po, Lord God. Salamat sa iyong kabutihan. Hallelujah. At salamat po, Lord, sa pagpilis mo po sa buhay ng aking Rosario Grandiers, Mr. Bashir. I-bless mo po siya sa kanyang puso, magmagaling po sa bayan. Pili yung God, protect them always, Lord God. Mga pagpilusap po siya patungkol doon po sa another extension, Lord, ay bigyan at mapagbigyan ng Nararamdaman na hindi kaya ay Lord God, Lord, mangyari ko naman, mawakan mo, yung aming mga kagustuhan niya. Kaya patuloy mo rin po na ipuin at kumilas ang dakilang kapangyarihan sa buhay ng aming NSR, ang maging sa head ng admin ng KPS, Lord. Buhay ni Nujut at sa aming CEO, Lord God, I pray your continuous guidance and continue bless the Lord, Sister Maribel, Lord. We pray for the continuous yung immediate total healing. Yes, Lord, salamat po sa total restoration and total healing power. Kaya ginagawa ng kay Sister mabilis sa pag-healing ng mga sugat. Salamat po. Salamat po sa mga nag-aasa nurse, Dr. Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat sa lugar nito sa iglesia na patuloy po na pinapanatili ang tahimikan at kaisa sa lugar nito. Lord, kung pinag-pray na pagbuhat ng leadership, meron kami ng espiritu, isang palataya, isang pag-ibig, at isang pag-unawaan, Lord God, at isang layunin. Ikaw ay palagi namin may taas, maparangalan malulati sa aming buhay sa pagkakas ko. Patuloy mo kasi meron pa sa trabaho. Pananalita, Lord, sa makita yung katuwiran sa pangalan mo na walang nakakapagparumi sa aming mga sinasalita. Tapos ay mabibless yung mga karinig po na sinasalita. Maraming salamat, Lord. Muli, sa iyo po namin ito ipinagkakatiwala sa iyo mga kapatalagang intak yung bless yung tulugan.
In Jesus Christ, my name. Amen. Amen. Lord, ito po ang aming mga prayer, Lord. Answer prayer, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Ito po ang aming marami. Jesus. Amen. Sabi na, nagtutulog na. Pwede mo na. Galing talaga. Sige, tara. Last na, di ba? Para salamat. Closing prayer muna. Closing muna. Sino yung magko-closing? Ako rin, Pas. Ikaw? Ay, ano yung kwan dito pa? Ano na? Sige po. Dahil ating napuselyohan yung gawain sa pamagitan natin ng panalangin. Amen. Sige, palakpapan natin, Panginoon. Lord, nalingay Lord, Panginoon. Yung walang tingkat, dakilain, Panginoon. Salamat, Lord God, sa mga naitaas namin panalangin sa iyo. Alam ko, Panginoon, na kayo, Lord, ay hinanda niyo na ang mga kasagutan ng mga panalangin ito, Panginoon. Ang iyong mga akin, Panginoon, ay nakaprepare na ito. Para, Lord, dalhin dito, Lord, ang kasagutan ng mga nahilapit namin kayo.